now, we would like to acknowledge also Catriona Verona, and nais namin ikaw ay hingan ng iyong, siya po yung head ng 24K DDS mission. So talagang supportive ito kay Tatay Digong. So bakit ikaw ay sobrang passionate para ipagtanggol si Tatay Digong? Ano? Hello? Hello, hello. Okay. Before anything else, I would like to say good evening to everyone, and especially sa mga kapatid natin na Muslim na nag-grant sila na dumating sa gabing ito. And ano to, insan magre-reveal sa lahat? Natatakot ako sa sinabi mo. Okay, it is a great honor for me. Tinawag ako ni Insan Astra na yung prayer namin for tomorrow, i-merge na lang kasi hindi ko naman alam na meron pala tayo dito sa PDP. So, syempre, pinsan ko, hindi ko pwede hindian. So, I talked to all the leaders that we have na to join, especially by tomorrow, mas marami pang darating. So, I'm Katrina from Davao City, and the history bakit ko sinuportahan si Tatay Digong. Si Tatay Digong was on my father's side sa Roa family kay Nanay Suling. And then si Insan Astra naman kay Lolo Nini Pimentel. Kaya magkamag-anak din kami. So, nung bata pa ako, nagkaroon, Tatay Digong that time was, hindi pa siya mayor, fiscal na siya that time, then going to on a higher position. So yung sa mother side ko, yung si Lolo Bonnie Militar was a close friend of Tatay Digong. So every morning, mag-walking yan si Tatay from the house niya, papunta sa amin, then mag-talk yan sila ni Lolo Bonnie, then yun na yung pinaka habit nila every morning to take a coffee, then nag-a-ask siya ng advice kay, sabi nga ni Lolo, yan si Rodi, ano na yan siya, pero may mga time na doon siya nag-a-ask ng mga legal advice din kay Lolo Bonnie Militar. So, dumating sa point, bakit ako humanga sa kanya? Dahil merong part doon na may isang bata na na-hostage sa Davao City. So, as isa siya sa pinaka-head ng tinatawag nating auxiliary police sa barangay, pumunta siya doon sa senaryo at kinausap niya yung mga hostage seeker na kapag pinatay mo yung batang yan, papatayin ka rin ng mga pulis na nakapalibot sa'yo. Pero pag ako yung i-hostage mo, walang babaril sa'yo. Need lang natin mag-usap kung ano yung gusto mo, palayain mo yung bata. So sa senaryo na yon at my young age, habang nanonood kami sa TV, talagang na-impress ako kay Tatay. Yung senaryo na yon, kung maintindihan ninyo, yung willingness niya na isugal yung buhay niya for the sake doon sa isang bata na hindi naman niya kaano-ano. So, as the days go by, dumating yung mga panahon na matagal ako nawala sa Davao, dito ako sa Manila nagstay. Then, naabutan ako ni Tatay Digong sa may San Pedro. Akala ko kung sinong bubundol sa akin, si Tatay Digong pala. So sabi niya, Nak, punta ka doon sa headquarters that was located and near sa Rizal Promenade. That is Rizal Avenue. So mayroon siyang parang hangout doon na budiga na hindi mo siya ma-identified na budiga. Hangout siya kasi yung labas typical na lumang budiga. Pero doon sa loob, meron siyang ginawang parang bahay kubo. Ito po yung history ng DDS. Nung kinausap niya ako, Nak, I want to implement DDS. Sabi ko, ano po yung DDS, Tay? I know you have a lot of friends in Manila, especially sa showbiz industry, and kausapin mo sila
na we have to launch out the DDS. Sabi ko, ano nga po yung DDS? Yung totoong original history ng DDS ay ang Davao Development System. Ang Davao Development System, ito yung pangarap ni Tatay Digong. Gusto niya magkaroon ng mga condominium, katulad ng mga building na meron tayo dito sa Manila. Yun din yung pangarap niya for Davao City, na mabigyan ng magandang buhay ang mga taga Davao City. So, itinayo po yung SPMC sa Davao. Ito yung time na hindi lang po taga Davao City ang nagpapagamot doon. Then, dating sa time na na-launch nga namin yung DDS, yung Davao Development System, with the help of my circle friend, na mga bitiranong artista dito sa Manila, pinalaro ko sila ng all-star basketball game. So, naikot ko sila sa iba't ibang lugar sa Mindanao, and they found out na napakalawak pala ng Mindanao. So, sinabi niya, doon sa una ng pinuntahan natin, 3 hours, pero pag sa balita, Mindanao kaagad ang trademark. Parang, generally speaking, ginagawa sa media noon na napaka-notorious ng mga taga Mindanao. So, nagkaroon ng changes, mga celebrity come and go. So, yun yung pagbukas ng pintuan ng mga artista sa mga politicians. So, pag kailangan ng mga politiko noon, ng mga performer, like mga celebrity, kasi uso noon, yung artista ang mga ngampanya sa kanila. So, sa akin kaagad yan, at pino-forward ni Tatay Digong. So, the first project that we have in Davao City, ito po yung sa may Ecoland na SM. Yung SM Ecoland, ito po yung kauna-unahang kontrata na nakuha namin ni Tatay Digong. So, doon na nagsimula, then we try to launch out a series of activities during October, at doon ko rin ginawa itong San Miguel Oktoberfest. Inikot namin ang buong Mindanao hanggat naging nationwide at naging tatak na yung San Miguel Oktoberfest. So, dumating sa time na naging presidente na si Tatay, sa totoo lang ayaw niyang ma-identified ako sa pagiging ako sa kanya. So, gusto niya low-key lang, gusto niya walang nakakaalam para yung kaaway niya sa politika ay ang free na pumunta doon. So, dumating sa point doon, sabi ko, Tatay, galit siya sa'yo, inaaway ka, pero nagiging friend mo pa rin siya. So, sabi niya, Nak, kapag awayin mo yung isang tao na inaaway ka at may treat talaga siya sa'yo, hindi mo malalaman na ano yung plano niya. So, you must learn how to play the games of the general. So, makikita naman natin yan, yung mga galawan ni Tatay Digong during the time na merong alitan ang Pilipinas at ang China because of Scholl, hindi niya inaway ang China. Bagkus, I am here, we have to ex-deal kung meron kami at anong meron tayo, we go into a partnership. So, walang issue sa time ni Tatay Digong. So, nang naging president na si Tatay Digong, there are circle of friends of mine na sa akin lumalapit. Those days, pangalan ko, una-una, naging kaaway ko pa ang director ng OWA Davao because of jealousy. Normal lang yan, may maninira sa'yo, may sasabi pa na piki na DDS yan si Katrina, pero they don't even know the real history of DDS. So, DDS in Manila happened nung tumakbo si Tatay. Bago pa pala yan, nag-race dito sa Manila, yung kalaban ni Tatay, nag-organize pa ng tinatawag na Davao Death Squad. So, hanggat nagiging tinutukoy nila kay Digong yan, kaya nagiging Duterte Death Squad. Pero hindi po yon totoo na nanggaling yon kay Tatay. And kasi doon sa amin sa Davao, yung buhay, nakikita niyo sa generation ngayon, yung buhay ng isang tao, buti pa yung manok, may presyo, may halaga. Pero kung kitilin ang buhay ng tao ngayon,
ibang-iba kaysa time na yon. Kaya, kinausap ni tatay ang mga NPA to reconcile kung ano ba talaga ang gusto nila. So, it's hard sa Davao City kasi ang Davao City ay portal po siya lahat. Para siyang may mga paa na pwedeng pasukin yung pinakaulo. Pag going to Tagum, ang daming outlet. Pag dito ka naman sa Digos, daming outlet. Papunta ka naman ng Mati, papunta ng Jensen, ang dami ding outlet. Na suddenly nalaman ni tatay na napakarami pala ng mga bandido sa loob ng Davao City. So lahat po yun ay hinarap ni Tatay Digong, and that's why I really appreciate Tatay Digong kung paano niya nilinis ang marumi at nakakatakot na Davao City. So nung time na po ng pandemic, ang daming humihingi sa akin. So, maraming mga OFW ang nare-rape, that even mga tumboy na OFW, like Dubai, Dammam, Abu Dhabi, wala pa yung mga ano nun, wala pa yung embassy. So, may mga circle of friends na nag-refer sa name ko. So, kaya tinulungan ko at tinayo ko yung Duterte, Sagip Kababayan Action Agad. So lahat ng mga embahada, pinadalhan ni Tatay Digong na memorandum that whatever cases ang idinulog sa inyo ni Katrina, bigyan ng prior action. So marami tayong napauwi during the pandemic dahil nagkaroon pa ng pandiling lang. Pumunta sa Dubai sila ni Bato dahil doon sa mga report na inabot ko, tinago nila yung mga OFW sa second floor. Pumunta pa si Mocha Olson, ganun din. But there are Filipinos na kumukuha ng coverage para ilabas yung katotohanan. So that's the moment. May mga OFW din tayo, babae, lalaki. May mga videos na pinaabot sa akin, pinarating ko kay tatay, na ilang years na hindi makakauwi dahil walang pera. So tatay decided sa lahat ng mga imbahada, merong program si tatay noon na pwede ka mag-fill up ng form, uuwi ng Pilipinas. So maraming nag-iyakan that time because of nung makita nila tumanda na yung iba, halos naka-bedridden pa yung halos na pauwi namin ng mga matatanda sa OFW. So umiyak sila is because Philippine Airline pa ang binayaran ni tatay, sunduin lang ang Pilipino. Ganon po kakila si Tatay Digong. Aside from that, marami ding mga kababayan natin ang humihingi ng tulong financial, especially sa term na medical bill. So, I keep on texting Bongo, ako bang may nangayo na po tabang. Ako una-una, saan ko kunin ni Bongo? Lagi ang pera. So, I suggested Bongo, kawawa yung isang mahirap, lalo na yung far away from city, ipaprocess yung PCSO. Pagdating doon sa PCSO, kulang ang requirements, babalik naman. Pag na-comply mo na yung aantay ka uli, babalik ka uli. Sa pamasahe pa lang, yung pulubi talagang mamumulubi. So, lilipat na naman siya sa DSWD and lahat ng mga departamento na hingian ng tulong. So, I texted Senator Bongo, why not we have to create and suggest Tatay Digong na gumawa tayo ng one-stop shop. Ibig sabihin, isang departamento na doon na lalapit lahat, isasubmit yung papilis, lahat ng requirements needed for DOH, DSWD, PCSO, trabaho na nila yon. At doon po binuo ni Senator Bongo at nawang bill ni tatay ang Malasakit Center. So ang Malasakit Center po, nilalagay po ito all over the Philippines sa mga government hospital. At doon sa batas, obligasyon po ng mga governor, obligasyon po ng mga city councilor, obligasyon po ng mayor and the rest of the officials na yung term na pork barrel, mag-intend sila, pati yung sa DSWD nila na budget, maglalaan sila ng funds para doon sa Malasakit. Pero yun na nga, may mga opisyalis din na talagang ayaw magbigay.
So, I really appreciate Bongo. Sa hindi nakakilala kay Senator Bongo, PE lang yan siya dati ng PE ni Tatay Digong. Nung namatay yung PE ni Tatay Digong na basketball player, nag-volunteer siya kay tatay na hanggat wala po kayong makita na kapalit, voluntary po ako. So, ang tawag ko dyan kay Bongo, magagalit yan si tatay ko, tay, nasaan si Jamie? Sabi niya, sira ulo ka, marinig na naman yan ni Elizabeth na babae yung ginapahanap mo. Mag-aaway naman kami. Why I called Bongo as Jenny? Have you heard the history of the genie and the bottle? Di ba yung sa genie and the bottle, your wish is my command. So si Bongo, para siyang movie ni Sharon Cuneta na oo ate. Puro lang yan siya, yes sir, yes sir. Kapag mayroong issue na nire-report kay Tatay Digong, kahit hindi pa yan kasalanan ni Senator Bongo at pinagalitan yan siya ni Tatay Digong, yumuyuko lang yan si Senator Bongo at iiyak. Never at never yan sumasagot kay Tatay Digong. Nung magkaroon kami ng event, sabi ni Tatay, punta ka ng Kabagyo. Puntahan mo yung mga bar na mayroong mga babae at saka lalaki na nabibinta ng humanap ka ng mga gwapo at gwapa. At yan isali mo sa event. Sabi ko, Tay, parang ginawa mo man akong bugaw. Sabi niya, mali ka. Mag-isip ka, bakit ko yung ginawa. So, doon ko na-realize na, siyempre kakulitan mo. Sabi niya, bakit pag nag-show ka, ihalo mo sila sa artista, pupunta ka ng malayong lugar, dinala mo sila, dahil ba, Cagayan de Oro. Bakit mag-a-announce ka ba na yung talent kung si Millie Burikat ni Samoa sa Davao? Di ba hindi mo yan sasabihin? But, if nagustuhan yung mga talent, nung mga mayayaman, nagpaahon ka ng isang mahirap at hindi na siya naging pokpok. And that's how I really appreciate Tatay Digong. Marami pong mga ginagawa si Tatay Digong na hindi alam ng maraming tao. Si Tatay Digong for so long, naging mayor, vice mayor, paganon-ganon lang siya. Pupuntahan niyo ang bahay niya sa Dunya Solidad. Napakasimple. Kung si Park pa ang mag-ingon, nagnanakaw ang PRRD? Ang bahay nga niya doon sa Davao, bulok. Why? Ang sahod po ni tatay ay hindi na yan kiniklaim sa mayor's office. Kasama ko si Chacha, kasama ko si Ermelita. Sila yung mga naka-allocate kung saan napupunta yung sahod ni tatay. Para yun sa taong bayan na matulungan niya within Davao City. Ganun po kaginintuan ang puso ni Tatay Digong. And until now, every Pasko, patuloy na ginagawa ng kanyang mga anak na pamaskong handog. Dahil lahat ng katutubo noon, bumababa para maghingi lang ng pamasko kay Tatay Digong at naging traditional na po yan. Wala pa po tayong LCAC during the time. Si General Torres, hindi pa po siya head ng LCAC. May pumunta sa amin na kamag-anak din na Roa. Sabi niya, Gaw, sama ka, akyat tayo. Sabi ko, saan yon? Maganda ang view. Yung, nakapunta ka ba doon, Insan? Sa Pakibato? Or you heard that only? Yung Pakibato is, I think, nasa 18 kilometers. Yung pinakapugad niya. Pero, akyat baba ka, may part pa na bangin, merong part na ang ilog ay hanggang dibdib. So, yung mga men in uniform ang kasama ko umakyat doon just to communicate with all the leaders under
Commander Parago na sumurrender sila. So, that was the moment na ma-interview ko yung mga NPA commander na marami sa kanila namatay na lang, walang marriage contract, walang valid ID, walang birth certificate. Ang sabi ng mga katutubo, ma'am, pagpupunta po kami sa malapit na barangay para doon kami magpa-registered at kumuha kami ng valid ID, hingian pa po kami ng valid ID. That is only in the Philippines. So, I texted, kahit nasa bundok ako, I texted Davao, please inform tatay. And right away, nagpaakyat si tatay ng taga-PSA para makaabil ang mga katutubo ng legal documents o tinatawag nating late registered. Ganun po kadakila. Pero alam nyo yung experience ko, sino nakasakay dito ng habal-habal? Yung motor na kahoy lang ang upuan side by side, tapos para kang sumasakay ng speedboat. Tapos dadaan kami, ganito lang kalapad yung dadaanan namin na bangin. Bangin dyan sa kabila, bangin sa kabila. Lahat ng Santos, tinawag ko na sa takot ko. Nasali ko pa si Jimmy Santos, Vilma Santos, Judy Ann Santos. Dahil nanginginig na yung tuhod ko sa takot dahil may fear of height ako. But all of the sacrifices, yung takot ko, yung pagod ko, rain or shine, isipin mo 45 degrees aakyatin namin, tapos mabato-bato. Sa mga members, I will show you that videos. Meron pa akong na-save na yung motor dadaan sa lubak-lubak na alam mo konting pagkakamali mula kog tubol magligid-ligid padung sa ubos. So, but all of those, no, kaya nga yung sinabi nga ni Senator Bongo, pag ibinigay ni tatay sa iyo yung task, do something, and that is for good of every Filipino. So, kung makikita natin yung issue naman nila about sa war on drugs ni Tatay Digong, may term po tayo na tokhang. Ang ibig po sabihin ng tok, hatiin natin dalawang word, tokhang. Ibig sabihin ng tok, katok sa Tagalog. Kakatokin mo ang bahay, kakatokin mo yung puso ng tao na magbagong buhay siya. Ang hang, makiusap. Hangyo, kung sa Bisaya. But, dito sa Luzon, pag nagagalit sila sa isang tao, sasabihin, ipatokhang mo na yan. Psychologically, ang implementation nila sa tao, yung tukhang patayin mo na. Far sa reality ng war on drugs ni Tatay Digong. At yun po, sa pag-spread ng negative information and black propaganda sa tukhang, kaya mayroong AGK. May mga cases silang binato kay Tatay Digong. Nakakalungkot, kung kayo ay nasaktan ng kinidnap si tatay, nung makita ko on TV na inaano siya ni Tory, halos hindi ako makahinga. Yung tatay na nakasama mo for so long, yung tatay na nakilala mo kung gaano kabait, yung tatay na kakainin ng pamilya niya, hindi niya pa maibibigay sa kanyang mga anak. Kina Pulong, kina Basti, at saka kay BP Inday. Dahil yung sahod niya, alam ng mga anak na napupunta. But nung sila ay naging official na rin ng Davao City, hindi nila napansin na ang ginagawa ng tatay nila na ayaw nila, ginagawa din nila ngayon. Pag may bagyo, anong department ang unang nagbibigay ng ayuda?
Ha? Hindi nyo alam? Lindol na lindol, bagyo na bagyo. Ang mga yun, tama po, kuya. OBP ka agad. Because yun yung papaano kami hinubog ni Tatay Digong. Na hindi ka na kailangan utusan at sabihin pa paulit-ulit na ito yung gagawin mo. And that is the spirit of being the real Tatak Duterte. Sa time ni Tatay Digong na naging presidente siya, na-notice nyo, we have only senator that time. Ang daming calamity sa Pilipinas, pero ang nagbabiral sa Manila na muntik pang na-crash ang helicopter is only Senator Bongo. Isang text lang po, sa ganito merong landslide doon, sasakay ka agad yan si Senator Bongo to check. So, we are so happy. Kami pag may mga nakita nyo, tinatanong nga minsan bakit ganun ka ka-dedicated? At bakit tinatanong ng pamilya ko, bakit kahit kayo, di ba, tinatanong, Ma'am Kat, bakit ka po nagsasakripisyo dyan sa rally? Eh may sakit ka sa puso. Bakit dyan ka natutulog sa sahig, sa simento, na pwede ka namang umuwi dahil aircon at maganda yung tulugan mo? One way of showing to the people na binabalik at pinapakita ko kung gaano kasimpleng tao ang Tatay Digong natin. And ang daming mga rally, yung nag-exercise, nag-execute ng rally, kapag may pulis, natatakot. No? So, natatakot. I think we need to cut. Nasa loob na pala ang ating napakabait. Wala pa. So, hinihiling ko po ang lahat na tayo ay mag-bow down ng ating head. Let's pray. We have to claim. Ganon kasi ang sekreto ko. Pag ako ay may hiniling sa Panginoon, with all my heart, kiniklaim ko na po yun. Natanggap ko na. And one of the main objective ng ating prayer vigil, we are praying na maging successful at mapauwi na si Tatay Digong. Tama ba, insan? So, tonight, miracles will follow miracles. Maniwala po kayo. I am the living testimony of God. Because at the age of 14, at the age of 24, binigyan na ako ng taning ng doktor na hindi ako lalampas ng 14, or kung hindi man lalampas ng 14, hindi ako lalampas ng 24. At hindi ako tataba. And I told that doctor, your God is not my God, and my God is not your God. Ganon din ang pananaw ni Tatay Digong na minimisinterpret ng ibang tao. Di ba? Sinabi niya nga kay Abante, baka naman, mas malakas pa ako manalangin sa iyo. Kasi naging presidente ako, samantalang ikaw, pastor, hindi ka naging presidente. So, if 100% ganun po kalaki ang paniniwala nyo sa ating Panginoon kay Allah, you have to claim everything. And mayroon pa akong isi-share sa inyo na isa sa mga sikreto. Pag nag-pray tayo, dapat yung kamay natin ganyan. And then, pag nag-wish tayo, ganun din sa Muslim, di ba? Ngayon, ibig sabihin po, kung ano yung hinahawakan nyo, huwag nyo pong iganon. Ibigay nyo sa mga nangangailangan. Dahil hindi papalitan ng Panginoon
ng abundance of life or more blessing to come kapag nakaganyan. Naging maramot kayo sa ibang tao. So tonight, we have to claim, naniniwala ba kayo sa akin na merong miracle? Gaano man, have you still remember the life of Daniel? The life of Daniel, napalibutan siya ng lion. Tama si Daniel ba yun? Daniel, kung sa Bisaya. Pero, anong nangyari? Nakaligtas siya doon sa pangil ng mga lion because sa laki ng kanyang paniniwala. And I claim that. Bakit yun? Mataba ako. Uban na lang akong buhok nga nung buhi pa man ko. Because I am the living testimony of God that God is always there for us.